Hindi na nagtanong pa si Waki kung saan pupunta at kung anong gagawin ni Sabrina sa subdivision. Sa gabing yon, hindi rin nagtanong si Sabrina kung bakit si Waki ang nagsundo sa kanya at naging driver niya. Papunta sa restaurant at nagulat na lang siya nang biglang sumulpot si Mr. Taylor. At ang lalaki naman ngayon ang nagmamaneho pa uwi. Nakita niya rin na may nakasukbit sa likod ng baywang ni Mr. Taylor at sa tingin niya ay mukhang baril ito. Ang pupuntahan ni Sabrina ay ang lugar kung saan sila magkikita ni Hunter upang tulungan ito. Ang destinasyon ay isang lumang residential area na nasa labas na ng kamay nilaan. Bilang isang dalaga at kung titignan na hindi makabasag pinggan, hindi nababagay sa ganitong lugar si Sabrina. Ito ang unang beses niyang pumunta doon. Pinahinto niya si Mr. Taylor sa labas ng subdivision at pinili na lang niyang maglakad papasok sa subdivision na mag-isa. Pwede bang hintayin niyo na muna ako dito, Mr. Anderson? May hahanapin lang akong kaibigan sa loob. Babalik din ako kagad. Tumango si Waki. Sige, take your time, Ina. Pinanood ni Waki ang dalaga habang mabilis na naglakad papasok sa subdivision hanggang sa nawalang babae sa madilim na lugar. Boss, may kaibigan si Miss Sabrina na nakatira dito sa ganyang kalumang subdivision? Nagtatakang tanong ng lalaki sa kanya. Hindi sumagot si Waki, maging siya ay nagtataka. Kailan nagkaroon ng kaibigan si Sabrina na nakatira sa ganitong lugar? Ilang araw pa lang siyang nakabalik sa bansa, ngunit may nahanap na itong kaibigan at dito pa talaga sa lugar na ito nakatira? Nakatulala lamang siya sa direksyon kung saan nawala si Sabrina. Hindi talaga to nabibigong pamanghain siya. Ano pa nga bang surprise ang gagawin nito kasama siya? Karamihan sa mga residente sa lumang subdivision na ito ay matatanda na. Alas 9 pa lang ng gabi, ngunit halos wala ng tao sa subdivision. Hindi rin mataas ang mga gusali sa lugar at 5 palapag nga lang ang taas. Ilang poste lang ng ilaw sa kalsadang nakabukas. Nang matagpuan ni Sabrina ang Building 23 sa gitna ng kadiliman na yon, sa impormasyon ibinigay ni Hunter ay napakunot ang kanyang noo nang makita niyang halos lahat ng buong salamin sa gusali sirang-sira na. Kaya ba ng isang batang babae na tumira dito? At dahil summer ngayon, sobrang mainit ng panahon. Biglang pinawisan si Sabrina habang umaakyat sa palapag. Sobrang init sa hallway kung kaya't pinagpapawisan ng kanyang katawan. Sira-sira rin ang ilaw ng bawat floor kung kaya't gamit na gamit niya ngayon ang kanyang phone. Hanggang sa nakarating siya sa room 503. Kagad siyang kumatok. Mahigit 1 minuto siyang naghintay ngunit walang nagbukas ng pinto at wala rin siyang narinig na yabag sa loob. Muling kumatok si Sabrina ng mahinahon. Mireya, buksan mong pinto. Kaibigan ako ng kuya mo. Ang pangalan ko ay Sabrina. Pinapunta ko ng kuya mo para hanapin ka. Sa wakas, isang mahinang boses ng babaeng naririnig niya mula sa loob. Pinapunta ka dito ng kuya ko? Tumango si Sabrina at may bahid ng lambing ang kanyang boses. Oo, hindi ka ba tinawagan ng kuya mo kanina? Bahagyang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang pares ng mamamasang mga mata na para bang umiiyak ito kanina pa. Lalong naawa si Sabrina nang makitang madilim at walang ilaw ang loob ng silid. Napaka-cute na bata, nginitian niya si Mireya na matamis. Hello Mireya. Hello, pasok po kayo. Nang makita ng batang babae na nag-iisa lang si Sabrina, kumalmang maliit na bata at binuksan ang pinto upang papasukin ang dalaga. Agad namang binuksan ng batang babae ang maliit na lampara, kung kaya't nakita niyang paligid. Mabilis niyang iginalang kanyang mga mata. Nakita niya isang lumang apartment at wala man lang ka-aircon at isang lumang electric fan na ang naroon. Sobrang hina ng mga pag-ikot nito na para bang wala nang nailalabas na hangin. Miss Sabrina, upo po kayo. Tubig lang pong meron ako. Okay lang po ba? Pagkasara ng batang babae ng pinto ay binuksan itong malaking ilaw sa sala. Pinaupo ng bata si Sabrina sa sala at ngumiti ng matamis sa kanya. Sobrang hirap ng buhay ng pamilya ng batang ito. Wala man lang kahit na anong grocery na nakita siya na na-stock doon. Kahit nga juice o anuman ay walang mai-offer para sa bisita. Sa pagkakaalam niya, simula ng palayasin ng bata ng adoptive parents nito, ay tumira na ito na mag-isa. Maswerte ng bata dahil hindi naman ito nagugutom araw-araw. Yun lang naman ang mahalaga. Okay lang, salamat. Umupo naman si Sabrina sa sofa. Hindi niya man lang pinahalata sa batang ito na naaawa siya sa kalagayan ng babae.
Isang high school student pa lang si Mireya at mag-isa lang na nakatira sa lugar na ito. Sobrang nakakaawa naman ng batang ito. Dali-daling pumunta si Mireya sa maliit na kusina para dalahan ng maligamgam na tubig si Sabrina. Ang tubig ay nakalagay sa isang stainless na baso. Yung pinakasimpleng baso na karaniwang makikita sa mga karinderya pero malinis naman ito. Tinanggap ni Sabrina ang tubig. Humigop ng kaunti at sinenyasan ng balisang bata na umupo rin kagaya niya. Umupo ka na. Huwag ka nang mahiya sa akin. Okay po. Umupo naman si Mireya. Napayuko lamang ang bata kung kaya't natatabunan ng mahaba nitong buhok ang muka. Medyo nakaramdam ang bata ng kati kaya nilagay nitong buhok sa likod ng tenga. Miss Sabrina, pinapunta po kayo ng kuya ko para hanapin ako. Meron po bang nangyari? Sa katunayan, gustong tanungin ng bata kung kailan ba ito babalikan ng kapatid o kung kailan bibisitahin siya ng kuya niya. Ngunit sobrang nahihiyang bata dahil ngayon niya lamang ito nakilalang tunay na kapatid kung kaya't gulat pa rin ang bata. Ang kuya mo ay kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi siya makakauwi sa ngayon. Alam mo ba to? Si Mireya isang simple at mahiyaan na batang babae. Sabi ni Hunter sa kanya ay 16 na taong gulang pa lang ang batang ito. Kasalukuyang nag-aaral sa UP. May junior high at senior high din kasi ang paaralang iyon. Si Mireya ang nawawalang nakababatang kapatid ni Hunter. Ang kanang binti ng bata ay may congenital disability, pero mabuti na lang at hindi ito masyadong halata. Basta hindi na ito nakakalakad ng mabilis, hindi naman ito napapansin, maagang namatay ang tunay ng mga magulang ni Mireya. Nung ang bata ay 1 taong gulang at ang kuya nito na si Hunter ay 4 na taong gulang, magkasamang dalawa na dinala sa isang ampunan. Nang sumunod na taon, inampon si Mireya ng isang mabait na pamilya at si Hunter naman ay agad inampon ng isang mag-asawang dayuhan at dinala sa ibang bansa. Magmula noon, hindi na nagkitang magkapatid sa loob ng mahigit 10 taon. Matagal nang hinahanap ni Hunter si Mireya. Natagpuan lang ng lalaki ang bata noong mga nakarang araw. Ngunit hindi pa kasi tapos ang misyon ng lalaki kung kaya't hindi pa makakaalis ito. Nang malaman itong naghihirap ang kapatid at mag-isang nakatira sa isang building, hiniling ng lalaki kay Sabrina na pansamantalang alagaan ng kapatid. Siyempre, hindi libre ang pag-aalaga ni Sabrina sa kapatid ni Hunter. Nagpadalang binata ng 1,000,000 piso sa account ni Sabrina. Ang kalahati nito ay mga gastusin ni Mireya at ang natitirang kalahati ay para sa kanya. Tumango si Mireya at napayuko. Sinabi po sa akin na pupunta ka raw po dito, sabi ng kuya. Sobrang sakit sa dibdib nung makita ang nakakaawang kalagayan ng batang ito. Nang makita niyang may iyak ng bata, hindi siya mapalagay. Hindi rin alam ni Sabrina kung paano nga ba patahanin ng batang ito. Kung kaya't kagad siyang umubo ng mahina at nagsalita, ngunit may paglalambing. Mabuti at nasa trabaho kasi ngayon ang kuya mo, kung kaya't hindi pa ito makakapunta sa'yo. Kaya nakiusap siya sa akin na ako muna mag-aalaga sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako masamang tao. In fact, sa UP din ako mag-aaral kagaya mo. Tawagan mo na lang akong Ate Sabrina. Sabi niya sa batang babae. Si Mireya, isang magalang na bata, inabuso pa nga ito ng mga magulang na umampon sa kanya sa ilang taon niyang pamamalagi sa poder nito, ni hindi man lang natamasang kasiyahan at kalayaan. At nang marinig ng batang sinabi ni Sabrina, ay unti-unti itong tumango. Naintindihan ko po Ate Sabrina. Tumango rin sa Sabrina at nginitian ng matamis ang bata. Ngayon niya lang narinig na may batang tinawag siyang ate, kung kaya't masarap yon sa pakiramdam. Matapos na mamatay ang kanyang ina, ay pumunta kagad siya sa abroad at ang lolo at lolan na nagpalaki sa kanya. At simula nung bata pa siya ay siya lang naman ang batang mag-isa sa pamilya. Siya rin palaging nagtatawag ng ate at kuya sa mga pinsan niya. Kapag sa grupo naman nila ay siya rin ang pinakabata sa lahat. Ganon din sa 2 bastardong anak ng kanyang ama. Mabuti naman, kinuha ni Sabrina ang kanyang ATM na naglalaman ng binigay ni Hunter ng pera sa kanya. Ang card na ito ay naglalaman ng pera na ibinigay sa akin ng kuya mo. Itong pera ay para sa pangangailangan mo araw-araw. Natatakot kasi ang kuya mo na baka kapag binigyan ka ng sariling card ay baka manakaw to ng mga masasamang tao dyan. Kung kaya't sinanya sa akin ang pera mo. Nalaki ang mga mata ni Mireya nang marinig kung magkano binigay sa kanya ng kuya niya. 500,000? Never pa siyang nakahawak ng ganun sa tanang buhay niya. Nang nakatira siya sa kanyang adoptive parents, lahat ng mga gawaing bahay ay siya mismo ang gumagawa, ngunit lahat iyon ay libre at walang bayad. Hindi nga siya nakakabili ng almusal para sa kanya noon. Nang pinalaya siya ng kanyang adoptive parents noon ay kung saan siya kaling
Napadpad hanggang sa naghanap siya ng trabaho at mabuti na lang sa edad na 16 ay may tumanggap pa sa kanya. Subalit malit lamang kanyang sweldo dahil bata pa lang naman siya. Ate Sabrina, hindi po ako kukunin ng ganyang kalaking halaga. Ayaw ko rin naman po na humawak ng ganyang kalaking pera. Sa isip kasi ni Mireya, kapag may ganong pera siya ay malaking responsibilidad at iisipin niya pa palagi ang perang yon. Lalo pat sobrang laki at baka'y mawala pa niya, ngumiti si Sabrina. Bakit ayaw mong kunin? Natatakot ka ba na kunin nila ito sa'yo? Napayok ko si Mireya. Sa katunayan talagang binubuli siya ng mga kaklase niya sa paaralan. Loner din siya at ang kanyang mga adoptive parents ay wala namang pakialam. Kaya nga ngayon mahinang personality niya dahil sa araw-araw na trauma na nakukuha niya sa mga tao na sa paligid niya. Mabuti na lang at bakasyon ngayon kung kaya't nagkaroon siya ng maikling kalayaan sa mga taong nambubuli sa kanya. Well, tama ka po. Palagi nilang kinukuhang mga gamit ko. At wala po akong lakas ng loob na magsumbong sa teacher namin. Mangiyak-ngiyak na kwento ni Mireya kay Sabrina. Pinigilan niyang pagtulo ng kanyang luha dahil naniniwala si Mireya na kapag pinakita niya sa ibang taong umiiyak siya ay masasaktan pa siya ng mga ito. Huwag kang matakot, Mireya. Kapag merong nagtangkang mambuli sa'yo ulit, huwag kang mahihiyang tawagan ako. Hindi ka na nag-iisa, Mireya. Tandaan mo yan. Meron ka bang cellphone? Kukunin kong number mo. Agad na tumakbo si Mireya at pumunta kung saan nandoon ang kanyang lumang bag. Meron po ako. Bumalik naman si Mireya at binigay ang di keypad na phone kay Sabrina. Cellphone yun na nakita niya sa basurahan at kahit papano ay gumagana pa. Ilang minuto rin bago nag-on ang phone ni Mireya. Kung kaya't matyagang naghintay si Sabrina nang ma-open ay kagad na nagtipa si Sabrina ng number at ibinalik ang phone ng bata. Ito ang phone number ko. Bago pa man makabalik ang kuya mo sa Pilipinas ay ikaw na munang kukontakin mo kung meron kang gustong gawin o ano. Salamat po. Nang makitang maganda at bagong phone ni Sabrina ay biglang nahiya si Mireya. Sinif naman ni Sabrina ang telepono ng batang babae at pinaalalahanan. Tawagan mo lang ako, okay? Isa pa, okay ka lang ba dito? Tanong ni Sabrina habang inikot ang mga mata sa paligid. Okay lang po ate, salamat po. Napangiti si Sabrina at inubos ang isang basong tubig na inihain sa kanya kanina ng bata. Sige na, mukhang masyado ng malalim ang gabi. Bukas ay pupunta ulit ako dito at maghahanap tayo ng magandang lugar na paglilipatan mo. Hindi ka safe dito. Tumango na lamang ang bata sa kanya at nagpaalam. Huwag mong kakalimutan, ilak ang pinto. Hintayin mo ako bukas at huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi pa ako dumarating. Okay? Opo, Ate Sabrina. Maraming salamat po. Nang marinig ang pag-click ng pinto at hudyat na nilak na nga si Mireya, ang maliit na apartment nito ay kagad na nakahinga ng maluwag si Sabrina. Bumaba naman siya, tinawagan si Hunter. Ilang ring lang ay sumagot na ito. Kakaalis ko lang sa apartment ng kapatid mo, mabait at magalang siya. Chinek ko rin ang kanyang pulsuhan at okay naman siya. Wala naman siyang komplikasyon. Ang napansin ko lang ay nangangayayat siya. Siguro dahil sa malnutrition. Kailangan niya lang na sapat na tulog, kain at pahinga. Pero kailangan pa rin i-undergo si isang psychiatrist doctor ang kapatid mo. Mukhang nagkaroon ng trauma to dahil sa mapang-abusong adoptive parents nito at nambubuli sa kanyang mga kaklase. Rinig niyang paghinga ng malalim ni Hunter sa kabilang linya. Naintindihan ko. Maraming salamat, Raven. Agad na pinatay ni Sabrina ang tawag at kagad na lumabas sa subdivision. Nakita niyang kotse ni Waki na nakapark pa rin sa gilid ng kalsada. Kalahating oras din na naghintay si Waki kung kaya't lumabas na munang lalaki upang manigarilyo. Malamig ang hangin kung kaya't naka-jacket na rin ito. Litaw na litaw din sa paningin ni Sabrina ang gwapo at makalaglag panty ng mukha ng lalaki. Si Mr. Taylor ay nakatayo rin sa gilid ng kotse habang matyagang naghihintay. Nakabantay rin ito kung sakaling merong mga hindi kilalang taong sumalubong sa kanila. Nilapitan naman kaagad ni Sabrina si Waki at ngumiti ng matamis sa binata. Pasensya ka na, Mr. Anderson, sa paghihintay. Nang makita siya ni Waki ay kaagad tumango at nagtanong. Nakita mo bang mga kaibigang kikitain mo? Matapos na magsalita inihagis nitong sigarilyo kung saan at pinagbuksan ng pinto si Sabrina. Oo, at babalik ako bukas para kunin siya. Saan mo siya dadalahin? Tanong ni Waki sa kanya. Well, ang plano ko ay maghahanap kami ng malilipatan niyang bahay. Dahil alam ko na hindi siya safe dito sa lugar na to. Isa siyang batang babae. 16 na taong gulang pa lang at hindi pa alam kung paano mamuhay ng mag-isa. Hindi pwedeng iiwan ko na lang siya dito ng basta-basta. Pag-amin ni Sabrina nang siya'y makaupo sa upuan ng kotse. Kailangan mo ba ng tulong ko?
Agad na kinaway ni Sabrina ang kanyang kamay sa lalaki. Wag na, Mr. Anderson. Isa pa, naghahanap din naman ako ng malilipatan. Ang plano ko, bibili ako ng bahay malapit sa UP. Bago ang pasukan, doon ako titira na mag-isa. Hindi na rin nagsalita pa si Waki at tumango na lang bilang sagot sa babae. Matapos na ihatid si Waki, si Sabrina kagad na inutusan ni Waki si Mr. Taylor. Pakisabi sa assistant ko na gumawa ng listahan ng mga house and lot na for sale. Malapit sa UP, Mr. Taylor. Naistatwa naman si Mr. Taylor at maya-may nagsalita. Sige po, alam na ni Mr. Taylor ang gagawin niya. Alam niya kung anong ibig sabihin ng amo. Yun kailangan niya maghanap ng isang house and lot na malapit sa property ng mga Anderson. Wala man lang kaalam-alam si Sabrina tungkol dito. Kinabukasan ay wala namang inaksaya pang oras si Sabrina. Sakay ng kanyang motorsiklo ay pumunta siya sa lumang apartment kung nasa ng batang si Mireya. Nang makita niyang bumaba ang bata sa hagdan ay kagad niya itong sinalubong. Binigyan niya ito ng helmet at nakangiting nagsalita. Isuot mo yan, mamasyal na muna tayo. Sa katunayan, hirap makatulog si Mireya. Natatakot kasi ito na kapag ipinikit niyang mga mata at magising ay baka panaginip lamang ang lahat na nangyari. Ang puso ng bata ay sobrang natuwa na makitang tumawag si Sabrina sa telepono. Doon niya lang na-realize ng batang hindi panaginip ang nangyari kagabi. Totoong-totoo ang lahat. Nahanap na siya ng kanyang kapatid at meron pa siyang nakilalang magandang ate na mag-aalaga sa kanya. Nang makuha niya ang helmet ay kagad niya itong sinuot sa ulo. Ito ang pinakaunang beses niyang sumakay sa isang motorsiklo kung kaya't medyo kinakabahan siya. Inalalaya naman siya ng dalaga kung kaya't sobrang tuwang-tuwa ang puso niya. Una siyang dinala ng ate Sabrina niya sa isang maliit na restaurant upang mag-almusal. Nag-order sila ng isang masarap na pancake at slice cake kung kaya't enjoy na enjoy siyang kumain. Ngayon lamang siya nakatikim ng masarap na pagkain katulad nito. Halos tinapay at kape lang kasi ang palagi niyang almusal noon. Minsan ay wala pa. Pagkatapos nilang kumain ng almusal, 9:00 na kung kaya't nakatanggap ng isang tawag si Sabrina mula sa agency na nakausap niya kahapon. Nang mag-meet sila ng isang employee ng real estate agency, nang makita sila nito'y nawala ang ngiti nito sa labi. Isang dalagang babae at isang malit na bata palang imimit nito. Ang pinakamurang presyo ay nasa 10 milyon at ang pinakamahal naman ay 50 milyon. Yan ang gustong bibilihin ng villa ni Sabrina. Ang pinakamahal doon, napataas ng kilay ang empleyado ng real estate agency. Sa isip-isip ng babae, kahit na siguro galing sa mayamang pamilyang dalagang ito, napakahirap kayang gumastos ng 50 milyon ng isang bagsakan lang. Napailing na lamang ang empleyado dahil sa mga rules and regulations ng agency nila, ay napilitan tong ipakitang house and lot sa kanila at maingat na ipinaliwanag ang layout ng bahay at iba pang impormasyon tungkol doon. Hindi man lang nakinig si Sabrina. Masyado sa paliwanag ng babae at ginala lang ang mga mata sa paligid. Talagang gustong-gusto niya ang villa na to. Pinag-aralan lamang niyang mga layout at iniisip na kung paano niya improve ang bahay na to. Dito rin niya itatagong kanyang mga equipments na ayaw niya ipakita kay Hercules at sa pamilya nito. Ano sa tingin mo, Miss Sabrina? Miss Sabrina? Ulit pa ng babae kung kaya't napalingon siya dito. Well, gusto kong bahay na to at magbabayad ako ng buo. Buo? Gulat na sabi ng staff habang nakatingin sa kanya. Oo, buo. Mas maganda sana kung ngayon ay kagad matatapos ang pagkuha ko ng mga titulo at papeles ng bahay na ito. Ibinigay ni Sabrina ang black card niya. Ang babae naman ay kagad na tinawagan ng manager ng agency. Bago pa man makagawa ng tawag ang babae, ay pinigilan ito ni Sabrina. Teka lang, may iba pa ba kayong villa rito na pinapabili? Hindi naman maiwasan ng babae na manlaki ang mga mata nang marinig ang sinabi ng dalaga. Bakit mo, bibili po kayo ulit? Masiglang sabi ng babae sa kanya. Halatang panginig ng mga kamay nito. Meron pong available na villa malapit niyo sa villa na ito, Miss Sabrina. At nagkakahalaga yon ng 10 milyon. Halatang pagka-excite sa boses ng babae habang nakatingin kay Sabrina. Kapag nakadeal siya ng 2 villa talagang sobrang laki ng commission niya. 1 taong sahod niya na yon kung tutuusin. Sige, bibilin ko na rin yon. Tumango ng marahas ang babae. Sige po, pakihintay na lang muna tatawagan kong manager namin. Pupunta po rito siya dito upang ipaliwanag sa inyong lahat ng dala na rin ng titulo. Sobrang natuwa rin ng manager na marinig na may nag-purchase ng 2 villa sa kanila. Agad na inasikaso nitong mga papeles at hindi na pinaghintay ng matagal ang dalagang kliyente. Matapos ang 1.5 oras, binayaran naman kaagad ni Sabrina ang 2 villa. Isa sa kanya
at isa sa batang kasama niya.